matanda, babae o lalaki pwedeng tamaan ng sakit na goiter o yung tinatawag din nating bosyo. Ngunit alam nyo ba na ang mga buntis ang pinakamadaling kapitan ng sakit na ito? Ano kaya ang sanhin nito? Mula sa maliit na bukol, napansin ni Mila Javier na hindi na normal ang paglaki ng umbok sa kanyang liit. Taong 2003 nang ma-diagnose na may goiter si Mila. Sa bawat pagsilang ng kanyang 3 anak, pansin din niya ang paglala ng kanyang kondisyon sa loob ng 7 taon. Sinubukan man niyang kumuha ng trabaho. Hindi naging madali para kay Mila ang paghahanap ng mga taong tatanggap sa kanya. Yung anak ko pong babae kung minsan po sabi niya, gagaling ka na sana mama para makapagtrabaho ka na. Ang hirap po lalo po pag nakikita mo yung anak mo na pinapanood yung mga kapwa niya bata kumakain. Tapos wala po silang makain. 150 piso lang kada araw ang kita ng kanyang mister na si Alex sa pamamasada ng tricycle. Aminado siyang hindi ito sapat para sa pamilya. Nagsumikap po kaming sumulat sa Jeremy Kapuso na idain yung aming problema. Sana po tulungan niyo po kami. Hindi ko po masukat ang pagmamahal ko dyan, ma'am. Basta mahal na mahal ko po ang aking asawa. Sa gitna ng pagsubok, malaking biyaya naman ang sipag sa pag-aaral ng kanilang panganay na si Alexander na nagtapos ng first honor sa grade 1. Sana po gumaling na po siya. Sana po matanggal na po yung buko niya. Para makatrabaho na po. Mahal na mahal ko po siya. Para malaman ng maaaring naging sanhi ng goiter ni Mila, sumangguni kami sa isang endocrinologist. Usually, pag goiter, nag-enlarge yung thyroid gland. Ang isa sa pinaka-common na cause niyan is iodine deficiency. Mas madaling dapuan ng thyroid disorder ang mga babae, especially mga pregnant or lactating women. Ayon sa doktor, mas kailangan daw ng mga nagbubuntis ang mga pagkaing mayaman sa iodine. Make sure na balance ang diet mo at saka iodine-rich yung kinakain natin. Pinaka-common source yan is yung mga seafood, hipon, isdang dagat, tapos yung mga gulay. Sana po tulungan nila ako para akong gumaling na at mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng mga anak ko at mapag-aral ko po sila. Sana po tuloy-tuloy na po yung paggaling ko. Ayon po sa doktor, kailangan sumailalim si Mila sa isang thyroid function test para malaman ang uri ng goiter na tumubong sa kanya. Isang operasyon po ang agarang kakailanganin para mahinto na rin ang patuloy na paglaki ng kanyang goiter. Sa mga nais tumulong kay Mila Javier, maaari kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa mga bank account namin o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari ding mag-log on sa www.kapusofoundation.com.